Eto po, nakauwi na yung pamangkin ko, kauwi lang, pero bukas dito siya tutulog. Parang mas gusto ko. Kasi nga po, nakakausap ko siya sa pamamaraan na, kumbaga sa pamangkin ko. Yung pamangkin ko, marami na kwento yung mami niya na nakikita na hindi niya pinapansin. Tapos ako, hindi narinig ko rin po yun. Hindi ko lang siya pinapansin. Pero yung kanina, mga boss, siya po ay, baga, marami siyang nasabi na ang tanong, paano nasabi ng bata ng kami lang tatlo talaga nila Joel ang nakakaalam. Ang sabi daw po, binigay daw ni Papa Jesus, kinukwento daw ni Joelyn daw sa bata, sa pamangkin ko, yung blue na t-shirt. Binigay yon, tapos kinuha din. Alam niyo po ba, yung blue na t-shirt na yun ang suot ni Joelyn. Blue po yung damit po niya nun, na may butterfly, na kulay blue din. Paano nalaman ng bata? Samantalang kami lang nakakaalam po nung sinugod namin siya sa ospital. Yun po yung last na damit na sinugod nga po namin siya sa ospital. Tapos, yun din po yung t-shirt na hinabol namin ng aking kapatid kasi nga po, hinabol namin doon sa doon sa ICU. Wala na po yung blue na t-shirt. Ang sabi ng bata kanina, ng pamangkin ko, binigay daw po ni Papa Jesus kay Joelyn, tapos kinuha din. Sabi ko, parang kung isipin mo, tugma-tugma po siya. At ito pa, di napanood ng yung ex ni Joelyn na nandito sa akin, mga bossing ko nagtatrabaho. Napanood po niya na pinost ko na sa YouTube. Yung third eye nga po ng aking pamangkin na nakikita niya at nakakausap niya si Joelyn. Tapos ngayon, 8 years old lang po yun, mga boss, ha. Ngayon, mga bossing, ay di, yung nanay ko, kinuwento ko, parang di pa naniniwala kasi bata nga po. Sabi ko, inay, yung bata, walang bayad dyan. Kasi doon kayo hindi maniwala sa mga matatanda na nagbabayad ka pa. Pero ito, walang bayad, bata. Kung ano yung nakikita niya, nakakausap niya, sinasabi po niya. O, di anong mapapala ng bata po doon, mga bossing. Baga bata po yun, 8 years old. Kung ano yung nakikita niya, nakakausap niya, sabi niya sa akin, marami pong mga sinabi sa akin na parang ako lang nakakaalam noon. Paano nalaman ng bata? Kaya parang napaano ko, ang galing ng bata, may third eye yung pamangkin ko. At ang kanya, medium. Kasi yung medium, nakakausap po niya yung mga espiritu. Tapos ngayon, yung ex po nga ni Joelyn na dito sa akin tatrabaho, sabi ko, dyan, halika, pasok ka. Sabi kong ganun. Pasok ka. At nakaupo daw si Joelyn doon sa kulay pula na upuan. Sumilip si Jan. Tapos sabi ng pamangkin ko, binulong. Sabihin ko daw kay Jan, pinapasabi ni Joelyn, I love you. Nagtatakbo si Jan kasi kinilabutan daw siya. Yung mga ulo niya, yung buhok niya sa ulo, nagtaas yung balahibo niya sa braso. Nagtatakbo po siya. Tapos ngayon, sabi ng pamangkin ko, sabi daw ni Joelyn, hindi daw lumapit. Kasi sumilip lang na ganyan si Jan. Palapitin daw si Jan. Tapos sabi ko, Jan, bumalik ka daw. Pinapalapit ka ni Joelyn. Nung lumapit siya, sandali lang din si Jan, nakatayo doon sa may upuan na pula. Umalis ulit si Jan kasi kinikilabutan nga daw siya. Ngayon, sabi ng pamangkin ko, pasabi daw, I love you too. Sabi ko, siguro Jan, mahal mo pa siya. Nag-I love you ka, tapos sumagot si, I love you too. Sabing ganun. Sabi ko, galing hindi kilala ng bata yun. Hindi niya alam na naging ex yun ni Joelyn. Kasi yung present na kilala ng pamangkin ko, nandoon sa yun ang kilala talaga ng pamangkin ko kasi may mga video pa nga sila na yung pamangkin ko may pagkakikay kasi yun na nakahilig siya doon sa present ni Joelyn. Tapos tinuro ko doon kasi may picture na yung pinalaki ko na maraming picture. Sabi ko, ito, tanongin mo nga kay Joelyn kung anong masasabi niya dito. Sabi daw, tanongin mo nga kung love niya rin to. Sabi ng pamangkin ko, hindi daw. Umiling, hindi daw niya love. Tapos sabi ko, paano mo nalalaman niya mga ganyang bagay? Sabi ko gano'n, hindi mo naman alam kasi hindi na po naabutan ng pamangkin ko. Maliit pa po yun 8 years old pa lang po siya. Hindi niya na naabutan na kasi
pinagbawala ko nga pumunta dito yung ex ni ano. Parang hindi niya na nakikita. Parang ang tumanim lang talaga sa isipan niya yon. Yung isa, yung present. At tinatanong ko, ito, tanongin mo kay Jowling kung love to. Umiiling. Hindi daw. Tapos yun. Doon talaga ako na-amaze kasi kagaya ng blue na damit, paano niya nalaman? Kami lang nakakaalam po nun. Tapos, binigay daw ni Papa Jesus sa kay Jowelyn yung blue na damit na may anong butterfly. Tapos, ito pa. Sabi ng pamangkin ko, nakahiga daw si Jowelyn doon sa kasi bago yung kama po namin. Tapos, sabi, ang ganda daw ng kwarto ni Jowelyn, sabi ni nung bata. Pinapasabi sa akin. At ang lambot daw ng kama. Ngayon ko lang naisip, bago kasi yung kama namin, hindi po yun yung kama ni Jowelyn dati, mga boss. Kaya, kumbaga, nanibago siya dahil bago nga po yung kama. Tapos, sabi, may dadapo daw po sa akin na blue butterfly after 5 years. Yun daw po si Jowelyn. Siya yung blue butterfly. Sabi ko, paano nasabi ng batang to? Tapos sabi sa akin, namimiss na daw ni Jowelyn ang gummy bear, tsaka chocolate. Tapos sabi ni Jowelyn, gustong-gusto niya nang mag-video, kaso lang hindi siya nakikita sa camera. Sabi ko, paano nasasabi ng 8 years old to? Sinasabi daw sa kanya ni Jowelyn. Kaya parang sobrang na-amaze ako kasi yung pamangkin ko, siya po ay, yun nga po, siya po ay medium. Nakakausap po siya ng mga ano. Pero syempre bata, sabi ko kay Hopya, kapag may nakikita kang iba, ignore mo. Huwag mong papansinin. Kay Jowelyn lamang ikaw makipag-usap pa. Huwag mong papansinin yung iba. Kasi, yun nga po yung sinasabi nila, na may mga bagay na hindi dapat nating makita. Na huwag natin papansinin. Kasi may mga pumanaw na biglaan na hindi niya inaasahan na mangyari sa kanya po yun. Hindi matahimik. Ngayon, naghahanap ito ng tao na makikita po siya. Ngayon, kapag payo ko din po sa mga nakakakita, huwag niyo silang papansinin. Pumili ka lang na yung mahal mo sa buhay, yun lang papansinin mo. Kasi, dadami sila ng dadami. Hindi ka na niya patutulugin, tapos lagi kang, gusto niyo ba yung makakita niya, tapos kakausapin niyo, makaisipin nila, luka-luka ka, diba? Kaya mas mainam, pumili ka na lang. Kaya sabi ko sa pamangkin ko, pumili ka lang, Ate Jowelyn lang, huwag ka nang tatanggap ng iba. Pag nakakita ka, huwag mo silang papansinin, huwag ka matatakot, kasi makikita nila na nakikita mo sila. Lalapitan kasi, ay, nakikita nila ako. Ganun mga bossing. Kaya ganun po yung mga style din po sa mga ganyan. Kami po mga boss, nakakaramdam din po kami. Yung anak ko si Justin, no isang araw may lumagabog sa bubong. Pagkatapos, sabi ng anak ko, meron daw pong lalaking maitim, multo, ganun. Tapos sabi ko, huwag mong pansinin anak. Tapos lumagabog nga sa bubong, sinilip namin sa bintana. Alam niyo po ba, pusang puti, yung inikilabutan ako. Pusang puti na nando sa tuktok mismo ng bubong. Ayun. Ay ko mong pansinin anak. Basta dasal lang para layuan tayo nila. Yung mga ganun. Kung naniwala kayo sa mga ganyan. Kasi yun nga pamangkin ko. Ang galing. Parang, sa iba hindi na ako naniniwala. Kasi marami na akong karanasan na ganun. Basta may involved na pera, hindi na ako naniniwala. Pero, eto pamangkin ko, bata pa kasi. Walang involved na pera. Basta, nakikipag-usap siya, nakikita niya. Tapos maraming mga kwento siya na nagugulat ako na kami lang nakakaalam nun. Paano niya nalaman? Kaya ang galing mga bossing.